pangarap. Lalo na kung sasamahan ng pagsusumikap. Pero wala ring mawawala kung sasamahan ng munting wish sa universe. Para ang iminamanifest, mas may chance na sumakses. Taas ang kamay ng mga nag-ipon ng barya para ihulog sa wishing well. Nasa bucket list ng marami ang sikat na Trevi Fountain. Kaya when in Rome, hindi kinalilimutang maghagis ng barya roon. Nagsimula raw ang ganitong paraan ng pag-wish noong panahon ng mga sinaunang Europeo. Pinaniniwala ang simbolo ng pasasalamat at paghiling sa mga espiritu ang paghuhulog ng barya sa balon. Kapag daw malinis at malinaw ang tubig, nangangahulugang pinangangalagaan daw ito ng mga nilalang na siyang magbibigay katuparan sa kahilingan. Nagkalat na rin ang mga wishing well sa iba't ibang pasyalan sa Pilipinas. Pero may isang balon na pinaniniwala ang legit daw sa pagtupad ng kahilingan. Yan ang challenge natin kay Empoy ngayong gabi. Hanapin ang pinaniniwala ang makapangyarihang balon. Sa gitna ng kanyang paghahanap sa balon, isang kakaibang bote ang kanyang nakita. Ako ang Gining, tagapag-ingat ng boteng ito. At ikaw, kaibigan, tila may mabigat na kahilingan. Oo. May hihiling sana ako eh. Nais ko man ikaw ay pagbigyan. Pero ako isang genie na walang kakayanan pagkat ako'y simple lamang. Pero meron akong alam na pwede mong puntahan at doon ka humiling. Saan? Doon sa isang kuweba. Kuweba? O sige, sige. Sa Antipolo raw matatagpuan ang kuwebang Mapaghimala, ang mystical cave na punong-puno raw ng kababalaghan. Ang kwento nito, nagsimula lang daw sa isang panaginip. Si Inday Nelly Deles, 10 years old lang po siya nung na-discover niya itong mystery. Tapos, nung nakita niya na po yung kuweba, nakakapaggamot na siya. Kung ano-ano, maraming po taong umakit dito nung araw. And then, open na siya nung 1980. Maraming hiling na raw ang tinupad ng mystical cave. Buhay na patunay raw si Tatay Lito. Siya raw kasi mismo napagaling ng kuweba. Di umano naibsan ang kanyang sakit sa bato. Ang nagpabuti raw ng kalagayan ni Tatay Lito, ang tubig na nagmumula sa mystical cave. Mga panon, na hirap ako noon. May kapag sabi lang sa akin, kumala daw ako ng tubig doon, yun ang iinumin ko. Tapos, medyo unti-unti, parang isang araw, isang linggo, isang buwan, nakaramdam ako ng pakiramdam, guminawa yung pag-ihi ko. Unti-unti, umagaling. Parang miracle water siya. Pero I wonder, paano nga ang isang kuweba ay nakapagpapagaling? Aalamin niya ni Empoy sa aming pagbabalik. Ang ngayon 63 taon na si Tatay Lito, higit 30 taon nang may sakit sa bato. Sa isang kuweba raw sa Antipolo siya nakahanap ng sagot. Sabi ko, Ama, pagalingin niyo naman ako. Sabi ko, alang-alang sa family ko. Para ako matuloy-tuloy ko silang maalalayan. Sana po gumaling ako. Sabi ko, para makalakad ako ng maayos. Ang tubig na tinutukoy ni Tatay Lito, nagmula raw sa mystical cave. Ano nga ba mayroon sa loob ng kuwebang ito? Nababalot ng dilim ang kuweba, pero nagsisilbing bituin sa kinang ang mga rock formation sa paligid. Tulad ng stalactites at stalagmites na nabubuo dahil sa mga patak ng tubig na may dalang mineral. Sa unang tingin, aakalaing karaniwan lang ang mga batong ito. Pero kung titingnang mabuti, may mga imahe raw na nabubuo.
tulad ng mukha at kamay ni Jesus. Sabi ng ilan, likha raw ito ng kalikasan. Pero para sa iba, kaya nagiging mystical o misteryoso ang kuweba ay dahil sa presensya ng espiritu sa loob nito. Ang susunod na pupuntahan po natin, ito yung wishing well. Ito yun. Ako, yan. Malalim yan. Malalim po, mga nasa 50 feet itong lalim. 50 feet. Ang kagandahan nito mga kawander, no? Yung ano natin, yung nature natin dito sa Pilipinas, hindi mo akalain talagang meron talagang likas na yaman ng mga magagandang istruktura na ganito, no? I wonder, saan ba nagmula ang paniniwala ni Juan sa mga himala ng kalikasan? Ayon sa historia na si Jasper Gambito, bago pa man dumating ang Kristyanismo sa bansa, naniniwala na ang ating mga ninuno sa animismo o kakaibang lakas o kapangyarihang nagpapakilos sa kapaligiran. Naniniwala tayo na halimbawa may mga milagrosong bundok, mga sagradong lugar at iba pa na maaring pinaninirahanan ng iba't ibang mga deities at dito nakikipag-communicate ang mga tao para makakuha sila ng kung ano yung kanilang mga kahilingan. Dito na rin umusbong ang matibay na pananampalataya ni Juan sa Diyos at nagsimulang maniwala sa mga himala.